Baptism Vesper, Speaker Pastor 8 Umilita Linga. 21. Midweek Prayer and Praise Service, Speaker Pastor 8 Umilita Linga. 23. Wedding Ceremony, Kapatid Jeffrey Saraspe and Ruth Reyes at 10 a.m. Church Home Bible Study at 6 p.m. Okwo Spiritual Retreat at Classic Hotel Resort, Batangas City at 5 p.m. 24. Christian Young Adult Fellowship Health Exercise with UCM CWA at 6 a.m. Garden of Eden, Bose Family Day Fellowship at 3 p.m. All families, members are invited. 25. Mission Sunday Speaker, Pastor 8 Emilita Linga, Reverend Ino at Kupang Communion Sunday. Speaker, Lay Leader Nicasio Aranas Jr. Vesper Speaker, Lay Leader Nicasio Jr. Aranas. Good morning po sa ating lahat. I-update ko lang po kayo sa mga activities po ng Christian Young Adult Fellowship. Noon pong August 9, nagkaroon po kami ng visitation sa mga members po ng CYAF. Ito po ay sa sambahayan po ng Pasno, dito po sa May P. Herrera. Sa sambahayan po ni na kapatid Richel Andal at saka Elmer Aguilar. Kapatid na El Malin po at saka po yung kanyang mga kapatid dito po sa May Ferry at saka po sa mag-asawang Evio na nasa Tagabanaba po. Ito pong visitation namin ito ay hindi lang po ngayong buwan ng August. Bagkus ito po ay pagpapatuloy namin. Hindi po namin, ito po ay surprise visit. Hindi po ito yung sinasabihan muna namin yung bibisitahin namin. Para po hindi na maghanda pa kasi yun po ay meron kami konting devotion, sharing, mga 20 to mahaba na po ang isang oras po kami magtatagal sa isang sambahayan. Kaya humanda po kayo, yung mga CYAF po. At kahapon po, nagkaroon po ng 3rd STAC Fellowship. Dinala po ito sa First Evangelical Church sa San Pablo City po. Umattend po yung mga ibang local churches na sakop po ng Southern, ng STAC. At nagkaroon po ng makabuluhang pagsasama-sama ang mga members po. At nagkaroon muna po kami ng konting pananambahan at ang nagmensahe po ay si Conference Minister Reverend Rachel Hernandez. Pasensya na po't may memory gap na. At sa 24 po, nandito naman po sa ating balita. Bago po kayo, kung ang schedule nyo po ng pamamalengke ay Saturday, pwede pong mag-drop by muna tayo. 1 hour lang po ito, para po din ito sa ating kalusugan. At ano ko lang po yung, ang member po ng Christian Young Adult Fellowship ay nagre-range po from 31 to 44 years old. Kung hindi po ako nagkakamali. Pero open po ito sa kung ang feeling po ng too young to be CYF but too old to be CYF but too young to be CYAF. Ganun din naman po, too young to be CYAF but too old to be CWA or UCM. Tayo po ay hihingi ng pansamantalang pagiging miyembro ng CYAF po. At dahil medyo, although madami naman pong pwedeng maging member ng CYAF, bukas po ito sa
umattend ng ating family fellowship na gaganapin po sa August 24 at 3 p.m. po. Maaari po ay magdala po tayo ng kanya-kanyang pagkain at magkakaroon po tayo ng agape meal. God bless po. Good morning po. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli po ay pinaalam sa mga kalalakihan, sa mga UCM, na muli naman po tayong haharap sa ating responsibilidad sa Panginoon. Sisimula na po uli akong mangolekta ng ating monthly dues na 50 pesos per month po, equivalent to 600 pesos per year. Kaya muli po, nananawagan sa ating mga kalalakihan na muli na naman po akong mangungulekta ng ating monthly dues. Marami po salamat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. Akin pong ibinabahagi ngayong umaga na ang inyong lingkod at ang aming tanggapan, ang AFM Manpower and General Services ay nangangailangan ng 16 na manggagawa na ito po ay kailangan mayroon silang motorcycle at ang edad po ay 20 taon hanggang 35. Graduate po ng high school ang criteria. Ngayon, kayo po ay makipag-ugnayan sa inyong lingkod at sa ating opisina ng ating pastor para sa pagsasaayos ng mga aplikasyon at saka ng inyong mga resume, ang inyong pong ipahatid sa ating mga kasamahan, sa inyong mga anak, sa inyong mga pamangkin, sa inyong mga ibang kasamahan ng inyong lingkod ay nangangailangan ng mga manggagawa. Ito po ay ang sinasabing rider. Yun po nagdi-deliver ng mga bagay-bagay sa ating mga tahanan. Ito po ay ang inyong lingkod ang nag-iintindi at ang akin pong tanggapan ang siyang nangangailangan. Maraming pong salamat at pagkatapos po ng panambahan, kung kayo ay may inquiry, ako po ay narito lamang sa ating opisina ng pastor para kayo ay aking intindi. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, good morning po. Kami po, bumubuo po ng CYF, STC, Southern Tagalog Conference. Christian Youth Fellowship ay buong puso po nagpapasalamat sa inyo pong pagtanggap. Sa pagtanggap niyo po, naganapin po namin dito ang Exchange Pulpit Workshop ng ating mga kabataan. Ito po ay ginanap noong nakaraang Biyernes, August 16 hanggang kahapon po, August 17, at kung napapansin niyo po, may mga kabataan po tayo dito ngayon na galing po sa iba't ibang simbahan po sa ating pong konferensya. Yan. Magsitayo nga po yung mga umattend po ng Exchange Pulpit Workshop, yung mga kabataan po natin. Yan po sila. Yan, sige po, salamat po. At kami po ay buong puso nagpapasalamat. Yan, nilista ko pa po para po wala po makalimutan. Salamat po unang-una po sa simbahan na nagpa-unlock sa amin pong activity ito. Salamat po sa pagkain po na inihandog po ng pamilya po ng Tito Bobby Manalo. Sa napakasarap pong pagkain. Salamat po. At salamat din po sa kapwa namin mga ka-CWF na nakasama namin ng LCD Boys. Yun po, mga nasa likod po yun. Sila po yung nag-ayos po ng LCD. Nakasama po namin sila. Tsaka po mga sound system. Ayun, sila po yung nakatulong namin. At kung may kailangan po kami pa-print, sila po yung nilalapitan namin. Salamat din po sa mga member po na dumalaw hapon po. At ginanap din po yung kahapon po yung despedida po para po sa ating kapatid na German na si Lars Biglage. Yun po, si Lars Biglage. Yan. Ayan. Lars, may gusto ka bang sabihin? Speak in Tagalog. Ako po mag-English po.
conference, caravan program, sa NETSCON conference, or ang National Youth Camp sa Davao, ano yun, June. Yeah. And nasiyahan ko ang pagtira dito sa Pilipinas at especially dito sa STC. At maraming salamat po sa lahat ang mga kasama ko ng pagtira ko dito. Yan. Si Lars po ay atin pong exchange youth, exchange intern po mula po sa UEM, United Evangelical Mission, at siya po ay galing ng Duisburg, Germany. Yan. At yun po, papasalamat din po kami kay Pastor na lagi po siyang nandiyan dyan sa aming tabi. Yan, sa aming feeling. Yan. Si Lars po ay umattend din po ng Exchange Palpit. Yan, nakasama din po namin. Salamat din po sa aming mga naging critic sa panahon po ng Exchange Palpit. Kapatid Tatay Nick Aranas, kapatid Janus Mikash, at ganoon din po sa mga yun nga po yung dumalaw. At maraming salamat po sa panalangin ninyo upang maging successful ang gawain ito. At hayaan niyo pong basahin ko po ang Certificate of Appreciation. United Church of Christ in the Philippines, Southern Tagalog Conference, Christian Youth Fellowship, Certificate of Appreciation is hereby presented to UCP Batangas City for gratuitously sharing their time and allowing us to use the church and facilities during the CYF STC Exchange Pulpit Workshop 2013 entitled Our Hearts Within the Works. At may tema po ang pagtugon sa tawag ng paggawa, taglay ang pusong mapagkumbaba ng isang tagapaglingkod. At po ginanap noong August 16 to 18, 2013 sa UCB Batangas City. Given this 18th day of August 2013 at UCB Batangas City, Batangas, signed Charles Kenneth Brinosa, CUF-STC President, Maureen Cativo, CEN Chairperson, and Reverend Rachel A. Hernandez, Conference Minister. Tinatawagan po ang chairman po ng council. At maraming salamat po. Nawa po ay suportahan niyo palagi ang activity po ng Christian Youth Fellowship Southern Tagalog Conference. God bless po. Magandang umaga po sa ating lahat. Kahapon nga po ang UCM ay nagluto muli para sa farewell fellowship kay Lars. Nais ko lang po magpasalamat sa mga kapatid natin na nagbigay. Sa Ate Rodora Makalalad, maraming pong salamat. Sa Tita Belen, meron pang imbutido na sana ay kung sila ay dito tutulog ay mahapunan. Kaso nga lang ay walang tumulog, kaya kami na nag-uwi. Kay kapatid, kay President Jojo Sulit, maraming salamat sa financial na tulong. At sa lahat ng UCM, maraming salamat po sa pagtulong ninyo kahapon. Muli, magandang umaga po. Good morning. God is light. All the time. Patuloy po nating pinapupurihan ang ating Panginoong Kristo, lalo tigit sa patuloy nating pagtitipon sa umagang ito. Atin pong winewelcome ang narito po sa loob ng ating bahay dalanginan. So welcome po sa bawat isa sa atin. Winewelcome din po natin yung mga nasa sa labas na kung saan ay patuloy na nakikinig sa ating trompa. Yung mga nasa sasakyan, mga naglalakad, welcome po. Ganon din ating patuloy na winewelcome yung mga nanunood at nakikinig sa atin. Hindi lamang dito sa ating bansa, lalo tigit sa ibang bansa. Yung sa pamamagitan ng ating pagmimisyon ng ating Ustream Live. So welcome po sa bawat isa sa atin.
Patuloy po nating wine-welcome, una sa lahat na binanggit ng ating kabataan na Pangulo ng STC CYF, ang kapatid na Charles Kenneth. Na kung saan ay siya ang tagapanguna at ang lahat ng naririto na galing sa 35 local churches ng ating komperensya. Atin pong muli silang palakpakan. Ganun din, siyempre, kay kapatid na Kuya Lars. Thank you very much for your support. Lalo tigit dito sa ating simbahan sa UC City, Batangas City. Siya po ay, ang flight po niya ay sa August 23. Babalik na po siya ng Germany. Ano po? So, atin po siyang isama sa ating mga panalangin. Atin din pong wine-welcome ang Ate Eden, kung hindi ako nagkakamali, Agila nung dalaga, hindi ko alam ngayon. Naroon po siya sa katabi ng kanyang ate. Yan. Welcome po muli sa UCCP, Batangas City. Aking din pong wine-welcome ang aking kaibigan mula po sa UCCP Unisan. Siya po'y naging bahagi ng pagdaraos ng fellowship kay Lars dahil siya po'y member ng Evangelism Committee ng ating komperensya. Walang iba kundi po ang ating kapatid na Abigail de la Cruz Abidin. Nandun po siya sa dulo. Parang uminit. Ganon din po, ating din pong patuloy na wine-welcome yung ating mga kapatid na mamaya po ay magpapabinyag. Narito na po yata sila. Pwede po bang tumayo at kasama ang kanilang mga anak na bibinyagan? Nariyan po sila. So yan, welcome po. Galing po sa mga Serrano family. Yan. Ganon din po, sa darating na 22, meron po tayong gagawing wedding ceremony. Ang babae po, syempre, ating ang Ate Ruth Reyes. Ang magiging kabiyak niya ay si Kuya Jeffrey Saraspe. Naroon po sila sa, yan. Welcome po, mga kuya at ate. Mamaya po, alauna ng hapon ay ihahatid po natin sa huling hantungan ang kapatid na Alexis Cain Bailon Villarosa, yung pong isang batang kaanak. Oo nga po, tama po. Na kung saan ay mamaya po ay ating ihahatid sa huling hantungan, alauna po yan ng hapon. Ganon din po, kung inyong naalala, 1 taon na po ang nakakaraan. Mayroon po tayong service, 1 taong kamatayan doon po sa tahanan ng kapatid na Dr. Ben Ambida. Kung niyo pong natatandaan, ay 1 taon na po yun sa Sabado, 10:30 po tayo ay aalis dito. Yung gusto pong sumama sa inyong lingkod, tayo po'y magkakaroon ng service doon sa kanilang tahanan, na kung saan ay kausap ko po ang Tita Presi Ambida, na kung saan ay doon po tayo magse-service. So, yan po ang ating mga balita. Meron pa po ba kayong mga balita na nais idagdag? Kung wala na po, tunay na ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa ating kalagitnaan. Patuloy po tayong magalak at matuwa sapagkat kailanman hindi niya tayo iniwan. Sa pamamagitan niyan, mga magulang at mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda.
anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Mga kapatid, nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Si Yahweh ay matuwid. Sinasabi ni Yahweh, darating nga ang panahon na ang mga tao ay di manunumpa ng ganito. Nariya't buhay si Yahweh na nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Purihin ang Panginoon. nating pagdaupin ang ating mga palad, simbolo ng kababaang loob, sapagkat ang ating kakausapin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aming manlilikha, manunubos at tagapagtaguyod. Sa mga sandaling ito, aming Panginoon, minsan pa, amin pong nilalapit sa iyo ang aming mga sarili. Nababasa niyo po at nakikita ang nilalaman ng aming mga puso, bagamat kami ay palagi ang gumagawa ng hindi nararapat alinsunod sa iyong kautusan. Pero kami po'y nagtatapat, o aming Panginoon, kaalinsabay na ito'y batid na ninyo. Kami po ay makasalanan, inilalapit namin ang aming mga sarili sa iyo lamang. Ikaw ay Diyos na mahabagin, Diyos na mapagpala.
pagpapatawad. Maraming salamat o aming Panginoon sa kapahayagan ng iyong pagpapatawad. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kahapon pa lamang inihanda na namin ang aming mga sarili. Dahil alam namin, dakilang Diyos, ang susunod na araw ay araw para sa iyo. Na kung saan, o aming Panginoon, hindi lamang po yung aming damit na isusuot ng aming inihanda. Lalo tigit, inihanda namin ang aming mga sarili, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, para po sa lahat ng pakikipag-ugnayan na mangyayari sa mga sandaling ito. Kanina pa lamang, o aming Panginoon, kami atubiling magtungo sa iyong bahay, dalanginan. Inuna ka namin para makasama din naman namin, o aming Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay. Makatabi namin, dakilang Diyos, yung aming mga kasama sa simbahan at patuloy na idalangin ang bawat isa sa amin, o aming Panginoon. Salamat po sapagkat sama-sama kaming aawit, sama-sama kaming magninilay. Lalo tigit sa umagang ito, o aming Panginoon, kami maghahandog sa iyo ng mga sanggol na tunay na nagpapatibay ng aming pananampalataya sa pamamagitan ng banal na bautismo, o aming Panginoon. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat ang iyong iglesia sa lugar na ito sa pamumuno ng konsilyo, o aming Panginoon, ay patuloy na nagtatagumpay sa mga gawain ng aming simbahan, kasama at pag-alalay ng bawat kaanib, isang pamilya na tumutugon sa hamon ng paglilingkod. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat ang isa sa aming church-recognized organization, ang CYF, ay nakatapos, dakilang Diyos, ng Exchange Pulpit Workshop o Seminar sa dakong ito. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat natutunan nila ang kababaang loob sa pagpapahayag ng mabuting balita na ikaw, o aming Panginoon, ang siyang inuna at iparirinig sa lahat ng iyong mga anak. Salamat din, o aming Panginoon, bilang iyong simbahan, hindi lamang ang aming CYF, hindi lamang ang aming UCM, ang aming pong SIAP, ang aming pong CWA, ang aming CKF, lahat kami, o aming Panginoon, bilang isang organisasyong tatag sa ilalim ng United Church of Christ, patuloy po kaming nagsasama-sama para po sa ikatatagumpay ng aming mga gawain. Lalo tigit, dakilang Diyos, yung bagong gawain ng YA, o aming Panginoon, na tuwing Sabado ng umaga, nandito kami para po naman sa aming katawang lupa, o aming Panginoon. Ganun din, o aming Panginoon, ang aming pong mga kalalakihan na kung saan ay patuloy na ibinabandila ang iyong pangalan sa iba't ibang kaparaanan, o aming Panginoon. Hindi lamang sa pag-aaral ng banal na kasulatan, lalo tigit ang pakipag-ugnayan sa isa't isa, dahil ito ang gusto mo para gawin nila, o aming Panginoon. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat ang aming pong CWA ay patuloy din namang gumagampan ng kanilang mga gawain, o aming Panginoon, sa iba't ibang anyo ng kanilang pagtugon. Maraming salamat, o aming Panginoon, dahil kami po ay nagsasama-sama para po sa mga iba't ibang gawain. Lalo tigit, yung pong gawain ng bose namin, o aming Panginoon, sa susunod na Sabado, sapagkat muli namin ibinalik na magsasama mga bata, mga kabataan, ang aming mga magulang, para po sa isang masaganang fellowship na aming pong inihaalay din sa iyo lamang, o aming Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy din po namin sinasama sa aming panalangin ang aming pong paaralan, ang Hope Christian School of Batangas. Alam namin, dakilang Diyos, na patuloy mong nilulukuban ang iyong kapangyarihan ng aming paaralan. Lalo tigit ang aming mga guro, ang aming mga estudyante, ang school board, ang bawat isa, o aming Panginoon, para ipagpatuloy ang sinasabi mo sa banal na kasulatan na hayaan mong lumapit sa akin ng mga maliliit na mga bata, sapagkat sa kanila naghahari ang Diyos. Ituro mo at sanayin ang maliliit na mga bata para sa ikatatagumpay ng isang lipunan o ng isang bansa. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, bilang iyong mga kaanib, mayroon din po kami mga kapatid na hindi namin nakasama at nakapiling sa aming pananambahan.
Ang ilan dito, dakilang Diyos, ay nasa banig ng karamdaman. Katulad po ng mga pangalan na naroon sa aming liturhiya na kung saan ay lagi naming sinasama sa aming mga panalangin. Lalo tigit dakilang Diyos sa panahong ito na ang Tatay Doming o aming Panginoon Torio ay naroroon sa pagamutan. Alam namin dakilang Diyos na ikaw pa rin ang dakilang manggagamot na siyang patuloy na dadampi, magbe-bless sa mga doktor, nurses na tumitingin sa Kanya o aming Panginoon, lalo tigit doon sa mga gamot na ipinapasok sa Kanyang lupang katawan ay patuloy mong i-bless upang ang kagalingan dakilang Diyos ay aming maranasan at matagumpayanan ng iyong anak na ito. Patuloy din po namin idinadalangin o aming Panginoon ang kabuuan ng aming simbahan sa pangunguna ng aming mga obispo, ng aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka hindi lamang sa bansang ito, sa ibang bansa o aming Panginoon para patuloy na mag-ani ng mga mananampalatayang patuloy na sumusunod sa daang matuwid. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy mo kaming akapin ng iyong kapangyarihan, lalo tigit dakilang Diyos sa aming pagdiriwang ng aming pagsamba. Maraming salamat o aming Panginoon at ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbasa mula sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa Isaiah 5 verse 1 to 7. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupa'y mataba. Hinukayan niya at inalisan ng bato at saka tinamnan ng nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Juda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat ng tabis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Sabay-sabay po tayo. Ang ubasang ito ang bayang Israel at si Yahweh naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti. Ngunit naging mamamatay tao, inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pangapi ang ginawa.
atin pong batay ang teksto sa umagang ito ay matatagpuan natin sa mga gawa ng mga apostol, Kabanata 20, Kabanata 35, na ganito po ang ating mababasa at masasaksihan. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Patuloy tayong pagpalain sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Test mic. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga pinakamamahal. Ang buwan po ng Agosto ay buwan ng misyon. At ang UCM ay magmimisyon sa inyo sa pamamagitan ng isang panalangin. Ang panalangin po ay naukol sa ating mga nangyayari sa makabagong panahon sa ating bansa. Ang mga kalamidad, ang pagbaha sa iba't ibang dako ng Pilipinas, ang korupsyon, ang Napoles case, paglustay ng salapi ng mga magsasaka. At ang karahasan sa pag-abuso ng mga kapangyarihan, yan po ang Usamis Group. At ang ating kalusugan para sa ating mga Pilipino. Tayo po ay sumandaling manalangin. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritong Banal, ngayong umaga sa iyo kami ay nagpupugay. Kaming lahat ngayon dito sa iyong bahay dalanginan, banal mong Espiritu, kami ay samahan. Panginoon, basbas mo ay kailangan. Bayo ng ulan at hangin, umapaw ang bayan. Tubig ay tumaas, kumitil ng maraming buhay. Epidemya ay kumalat, tahanang maralitay na tangay, saplot sa katawan, ari-ari ang naglahong tunay. Panginoon, kami ay iyong tulungan. Kaunting yaman ng isang dukha, naglahot na parang kaloob ng gobyerno sa may hirap, nilamon nitong hangal. Nagpayaman ng totoo sa tulong ng abogadong walang dangal, nahiga sa salapi, nagpasasa sa kayamanan. Panginoon, turo mo ay sinalangsang. Tagapamahalang itinalaga, medalya ng karangalang tinanggap, upang ipagtanggol ang bayan sa pamang-api at papanghabak. Sa kinang ng salapi na silaw na bulag, kahit kapwa kababayan, sa kasawian ay isinadlak. Panginoon, sa iyo kami ay tumawag. Kaming mga UCM sa kasulukuyang panahon, ang iba sa amin ay nahilig sa sigarilyo nagugumon. Lapitan mo sila, Panginoon, sa kanila ay ibulong na masama ang sigarilyo sa katawan na kalalason.
Panginoon, Panginoon, kailangan namin ang iyong tulong. Panginoon, lagi mo pong ipalaala ng aming katawan ang templo ng banal na Espiritu. Amen, Amen, at Amen. Nagsasayawan, kay ganda-gandang pagmasdan, ang maliliit na hakbang, at ang mga pasong may taglay na ilaw, sa ulot mga kamay, maingat na kalagay. Ningas na taglay ng mga ilawan, sa liksi ng pagsasayaw, Nisa'y walang napatay, di bumabaksak, ni gumigiwan, kay ganda-gandang pagmasdan at walang kasing pantay. Umpisa sa nayon ay nagsasayawan, kumikisap na ilawan, ay parang bituin kumikinang, sa pagsasayaw ay matatag ang ilaw, at nakangiti sila na parang walang anuman. Tayo'y magsayaw sa Diyos na mahal, nagkikislap ang ilawan, sa pangating ang gabay, sa ating pagindak, mga ilawan ay pagkaingatan na ito ay di bumagsak. Kung pista sa nayon ay nagsasayawan, kay ganda-gandang pagmasdan, ang maliliit na hakbang, at ang mga pasong may taglay na ilaw, sa ulot mga kamay, maingat na nakalakad. Ingas na taglay ang mapailawan, sa liksi ng pagsasayaw, nisa'y walang napatay, di bumabagsak, ni gumigiwan, kay ganda-gandang pagmasdan at walang kasing pantay. Umpisa sa nayon ay nagsasayawan, kumikislap na ilawan, ay parang bituin kumikinang, sa pagsasayaw ay matatag ang ilaw, at nakangiti sila parang walang anuman. Tayo'y magsayaw sa Diyos na mahal, nagkikislap ang ilawan, sa pangatin ang gabay, sa ating paginda, mga ilawan ay pakaingatan na ito ay di bumagsak, ay pakaingatan na ito ay di bumagsak. Thank you po, thank you. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Dahil tunay na kanina, simula pa o kagabi, ay kinakabahan na ako. Dahil muli ako magbibigay sa inyo ng salita o mabuting balita. Tapos nung kumanta pa sa UCM ng isang masigla, napakagandang kanta o awitin, lalo ata na triple ay ka ba? Kaya hindi po agad ako makapagsalita.
Muli po natin palakpakan ang ating mga kalalakihan. Salamat po sa isang napakagandang tula at awitin mula sa ating mga kalalakihan. May nagsabi pa nga po sa akin na UCM Sunday daw po ngayon. Ba't daw po ako magbibigay ng mensahe? Ibig sabihin daw po, UCM na rin daw po ako. Batang UCM po. Sa umaga pong ito, ako po muli ang magbibigay sa inyo ng isang mabuting balita mula sa ating Panginoon. At kung kayo magtataka kung bakit po ako naririto sa inyong harapan, ay third Sunday po ay di pa po dapat si Pastor ay nasa Kupang para magkaroon ng komunyon sa ating Kupang Worshiping Congregation. At minabuti ko po na pag third Sunday, dito mananatili sa ating lokal na simbahan para may katulong ang ating Pastor Aid Emilita Linga. Dahil nandun na si Pastor Ino at nandun na rin si Tatay Nick at si Lay Leader Kuya Arvin Cordon. Ngunit dahil sa naririto din ang ating mga kabataan ng STC, CYF, ay minabuti na ating minamahal na pastor na manatili muna para sa pag-alalay sa ating mga kabataan. Gusto ko muli kayo bati ng isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning po. Buwan na naman po ng Agosto at nangangalahati na naman ang buwan na ito. Nagkaroon na naman ng sahudan noong 15 at malapit na naman ang Burr months. Nariyan na ang September, ang October, ang November at ang December. Merry Christmas po sa ating lahat in advance. Ganon din sa buwang ito ay napakaraming holiday. Noong nakaraang August 9 ay holiday. At sa darating na August 21, isa pa namang holiday. At sa darating na August 26 or 25, holiday na naman. Sa August 21 po ay pinagdiriwang natin ang Ninoy Aquino Day. Samantalang August 25 or 26, ang National Heroes Day. Sa mga araw na ito, muli nating inaalala ang mga nagawa ng ating mga kapwa mamamayan sa ating bansa o sa ating mamamayan. At sa mga araw na ito ay isang pagkilala ang ating binibigay o pinaparangalan sila kahit na sila ay wala na dito sa mundong ibabaw. Ngunit para sa ating mga Kristiyano, ang buwan ng Agosto ay pinagdiriwang natin na Mission Month. Bakit ba nakatuon ang Mission Month o ang misyon sa buwan ng Agosto? Samantalang hindi lang para sa isang buwan ang misyon. Ito ay isang lifetime na gawain. Ito ay isang lifetime na paglilingkod. Hindi ito natatapos kapag tayo ay may edad na, kundi ito ay nagpapatuloy hanggang kaya pa natin. Hindi ito dapat tumigil kung nasasabi natin sa ating mga sarili na tayo ay bata pa. Dahil simula pa noong tayo ipinanganak sa mundong ibabaw, tayo ay may nakaatang na o may nag-aantay ng misyon na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Iba't ibang misyon para sa iba't ibang kaparaanan. Katulad ng pag-aaral o pagkatuto, ito din ay isang lifetime na proseso. Ganon din ang misyon dahil ito ay nagpapatuloy mula sa unang henerasyon hanggang sa ngayon at hanggang sa ating mga kaapu-apuhan. Sa ating paggawa o pagtitiyaga na masasabi natin isa sa paraan natin ng pagmimisyon, alam ko pumasok na sa ating isipan ang ano ang makukuha nating kapalit, gantimpala, parangal o reward sa ating paggawa o sa ating pagpupursigi. Ano ba ang pinakamasarap matanggap na gantimpala? Ito ba ay ang pagkilala ng isang bansa sa ating mga nagawa? Ito ba ay ang pagtanggap ng karangalan sa isang paligsahan? Ito ba ay pagbibigay ng halaga sa ating mga nagawang mabuti? Ang makukuha nating mataas na marka sa ating mga eskwelahan? Ang malaking sahod sa ating mga trabaho? Siguro marahil, oo.
ito ang pinakamasarap na matanggap na pabuya, gantimpala o parangal. Ngunit marahil ang mga gantimpalang ito o parangal ay siyang nagbibigay sa atin ng motibasyon para mas ayusin o mas galingan pa natin ang ating paglilingkod, ang ating paggawa, para tayo muling makakuha ng parangal o pabuya. Tulad na lang ng mga estudyante ng nursery, kinder at prep. Sila ay mga musmos pa lamang, walang isip o walang alaman sa mundo. At kahit na kailangan na nilang mag-aral o pumasok sa eskwelahan, ang nasa isip pa rin nila ay ang maglaro at maglaro. Kaya naman isang paraan para sila ay mag-aral o maging aktibo sa paaralan, sila ay binibigyan ng parangal o pagkilala tulad na lang ng star o yung tatak sa mga kamay ng ating mga munting bata o kaya naman ay isang very good. At kapag tayo ay nagtatrabaho na, ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para tayo ay makakuha ng magandang posisyon at mataas na sahod para sa ikauunlad ng ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Natural na tayo ay maghanap ng parangal o gantimpala, lalo na kung alam naman natin na deserving tayo sa parangal na iyon. Ngunit ang parangal o gantimpala ay isang panandaliang kagalakan para sa isang tao. Sinabi ko kanina na lahat tayo ay may misyon na ginagampanan dito sa mundong ibabaw. Ito ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ngunit ang tanong ay, ang ating bang misyon bilang isang anak ng Diyos, bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, at bilang isang iglesia ay ating nagagampanan? Ito ba ay ginagawa natin para makakuha lamang ng papuri, pagkilala o gantimpala? At naiisip ba natin na ang ating paglilingkod sa kapwa o sa ating Panginoon ay isang misyon na sa iba't ibang kaparaanan? Sa umagang ito, ang mabuting balita, the good news ng ating Panginoon ay ang paggawa o ang pagmimisyon ng walang gantimpala o parangal na inaantay. Tayo po ay sumandaling manalangin. O Panginoon naming pinakadakila sa lahat, kami po ay patuloy na nagpupuri sa umagang ito. Lalo't higit kami po ay dumadako sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Nawa po Panginoon ay kayo na ang siyang bahalang gumabay sa inyong abang lingkod sa pagbibigay ng inyong mabuting balita. At nawa po Panginoon ay kayo na ang siyang pumasok sa bawat puso at isipan ng lahat ng naririto ngayon. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang salitang misyon ay nagmula sa Latin word na missio, na may kahulugang to send o humayo. Lahat tayo ay may iba't ibang misyon dito sa mundong ibabaw. Lahat ay may iba't ibang paraan kung paano natin maipapahayag ang salita ng Diyos. Paano ba natin ito nagagawa o paano ba natin ginagawa ang ating misyon? Gaya ng teksto ng exchange pulpit ng Christian Youth Fellowship. Ngayon, sa sulat ni Pablo para sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talata 23 hanggang 24, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo na magaan sa kalooban, na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Alam naman ninyo, gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Tinawag tayong mga Kristiyano at tayo ay iniligay dito sa mundong ibabaw para tuparin ang ating mga misyon. Ang ating pagmimisyon o pagpapahayag ng salita ng Diyos ay dapat buong puso nating isinasagawa at dapat ito ay may kagalakan sa ating mga sarili, nang sa gayon ito ay maging kagalakan din sa ating mga kapwa. Habang tayo ay lumalakad para tuparin ang ating mga misyon, tayo dapat ay nagkakaroon ng katiwasayan sa ating mga puso at nagpapakita natin at ipapakita natin na tayo ay nagagalak sa ating pagpapahayag ng salita ng ating Diyos Ama.
o sa ating mga misyon sa buhay. Dahil sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang kasama natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Diyos Ama ay ipinagkaloob sa atin ang kanyang nag-iisang bugtong na anak na si Jesus. Ngunit si Jesus ay ginawa niyang isang misyonero upang siya ay makapagpahayag ng salita ng kanyang Ama at upang tayo ay muling maibalik sa pakikipag-ugnayan sa ating Diyos Ama. Nang ang ating Diyos Ama ay nagmahal siya, minahal niya ang mundo. Nang ibinigay niya si Jesus sa atin, binigay niya ito para sa mundo. Nang ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay siya para sa mundo. Kaya naman kung ang ating misyon sa buhay ay punong-puno ng kahinayangan at reklamo, isipin at pagkabagabag, ito ba ay ginagawa natin ng may kagalakan sa ating mga puso? Ito ba ay nagpupuri para sa ating Panginoon? Ganon din ang ating misyon ay hindi isang trabaho na may kaukulang gantimpala agad-agad. Ang ating misyon ay isang paglilingkod kung saan hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa ating Panginoon. Tayo bilang isang iglesia kung saan ang ating misyon ay ang magmisyon at nagbibigay ng ating panahon at lakas para may pagpatuloy natin ang misyon na iniwan sa atin ni Jesus. Sinabi ni Jesus bago siya umakyat sa kanan ng kanyang Diyos Ama, "Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng aking ipag-uutos ko sa inyo." Sa utos ni Jesus na ito, kung saan ito ang ating Great Commission, walang gantimpalang makakamit ang mga alagad o tayo na makukuha sa ating paghayo o sa ating pagpapahayag. Bagamat ang mga alagad ni Kristo ay nilitis at pinaslang sa pagpapahayag ng kanyang salita. Ang ating misyon kung saan magpahayag ng salita ng Diyos ay hindi kailangan ng kaukulang gantimpala, kapalit o parangal. Ang ating misyon o paglilingkod ay hindi give and take, kundi ito ay give and give and give. Sinabi sa ating batayang teksto, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kailanman ang ating Panginoong Hesus ay hindi tumanggap ng anumang parangal, bagkus siya ay pinahirapan at ipinako sa krus. Binigay niya ang kanyang buhay para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ang misyon ni Jesus dito sa lupa ay ang ibalik tayo sa pakikipag-ugnayan sa ating Diyos Ama at tayo ay mailigtas sa ating mga kasalanan. Alam ng ating Panginoon kung ano ating ginagawang misyon, kung ito ay ating ginagawa ng buong puso at tiyaga at ng may kagalakan. At marahil, kung may mga parangal tayong natatanggap o papuri, marahil ang mga ito ay material man o isang papuri, ay isang pasasalamat ito ng Diyos sa ating ginagawang paglilingkod ng buong puso at para itaas ang kanyang pangalan. Marahil ang mga papuri o parangal ang masasabi nating gantimpala na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating kapwa. Ngunit ang mga ito ay bigay o kaloob ng ating kapwa-tao. Ang tunay na gantimpala ay ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos Ama. At ito ay ang buhay sa kabila ng kamatayan o ang makapiling siya sa kanyang kaharian. Sa akin pong pagtatapos, hayaan niyong basahin ko ang mga pangungusap na ito, bagamat sila ay hango sa lingwaheng Ingles. If you are doing it only because you may get a reward or you are paid for it, it is a job. If you are doing it not only for the reward or the pay, but also for a service, it's a mission. If you quit because you've been criticized, it's a job. If you keep on serving out of love, it's a mission. If you serve because it does not interfere with your other activities,
it is a job. If you are committed to serving, even if it means letting go of other activities, it's a mission. If you quit because no one prays or thanks you for what you do, it's a job. If you remain serving, even though nobody recognizes your efforts, it's a mission. It's easy to get excitement with a new job. It's almost impossible not to get excitement about a mission. If our concern is success, it's a job. If our concern is success plus faithfulness, it's a mission. And a good place is filled with people doing their jobs. But a great place is filled with people involved with a mission for God. Sa atin pong pag-mission, tandaan po natin na tayo ay nagmi-mission, hindi para sa gantimpala, kundi ito ay ginagawa natin para sa paglilingkod, para itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at ipakilala siya sa mga ating kapwa o kapatid na nangangailangan na makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglilika ay magkaroon ng pag-asa at kaisan, at sa Kanya nakapangyarihan, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya, upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos, upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa, kasama ng kanyang kapwa at ng sangnilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, na puspos ng pag-ibig at katarungan, sa iisang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Mga magulang ko at mga kapatid, kay Kristo, sa mga sandaling ito ay ating ipagdiriwang ang sakramento ng banal na bautismo para sa isa nating kapatid. Ang sakramentong ito ay batay sa mga salita ni Jesucristo nang sabihin niya sa kanyang mga alagad, na kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang mabuting balita ayon kay Mateo, chapter 28, verses 19 to 20. Akin pong tinatawagan ang tagapangulo ng konsilyo ng Iglesia, ang ating pong mga elders at elder emeritus, ang mga magulang ng bibinyagang bata kasama ng bata, ang mga ninong at mga ninang na dumako po sa altar.
Kayo po ay humarap sa kapulungan. Mga magulang ko't mga kapatid, pamilyar na po sa atin ang pamilyang ito sa buhat sa pamilya ng mga Serrano na kung saan ay atin pong babautismuhan ang dalawa sa mga batang anghel na ngayon ay ating inihaharap sa bawat isa. Kasama po nila ang kanilang mga magulang, ganun din ang mga ninong at ninang. Atin po silang welcome sa mga sandaling ito. Humarap po kayo sa akin, pakisindihan po ng kandila. Inyong dinala sa landakong ito ang inyong anak sa pagnanasang siya ay bautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Ang pagnanasang ito ay kapahayagan ng iyong pagkilala sa pag-ibig ng Panginoon at bilang pagkilala na siya ang tagapaglikha sa lahat at ito ang kapagpapahayag ng walang hanggang paggalingan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat ang United Church of Christ in the Philippines ay produkto ng 5 pinagsamang denominasyon, ang United Brethren, ang United Methodist, ang Congregationalist, Church of Christ Disciples, at ang Presbyterian. Ay may iba't ibang pagsasagawa ng pagbabautismo. Ngayon gagawin natin ang isa rito, ang pagdampi. At ang mahalagay ang ating isasagawa ay isang pagkilala, pakikibahagi, at pakikisa sa katawan ni Kristo. Mayroon lamang mga pangako para po sa mga pagtatalaga. Sa mga magulang, sa inyo bang pagtatalaga para bautismuhan ang batang ito ay ipinapahayag ninyo ang inyong pananampalataya kay Jesucristo bilang hari ng inyong buhay? Opo. Opo. Inyo bang tinatanggap sa inyong sarili at para sa inyong anak ang tipan ng biyaya bilang katiyakan na minamahal ng Diyos ang inyong anak at siya'y nagnanasa na sa pamamagitan ng panalangin at halimbawa ay niyo siyang aarugain at tatangkilikin? Opo. Opo. Kayo ba'y nangangako na inyong tuturuan ang inyong anak batay sa katwiran ng banal na kasulatan, sa katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano at sa lahat ng kabutihang na naayon sa ating pananampalataya? Opo. Opo. Sa mga ninong at ninang, kayo ba'y buong kapakumbabaang tumatayo sa harapang ito at nangangako na magsisilbing gabay kayo sa paglikha o paglaki at tinaharap ng batang ito sang-ayon sa niloloob ng Panginoon? Gaya ng dati, kung ang dalawang batang ito, pero lagi naman naririto mga batang ito at hindi ninyo araw ng linggo at may panahon ng pagsimba at hindi nakasama ng mga magulang at kayo sisimba, saan man kayo pumuntang simbahan, isama nyo ang inyong inaanak. Marami pong salamat. Sa kapulungan na naririto, bilang mga kaanib ng kongregasyon, tinatanggap nyo ba ang batang ito sa pag-ibig at pagkalinga ninyo at nangangako ba kayo na magiging kasama niya habang siya'y lumalaki, maging sa kasayahan, gawain, paghihirap at paglilingkod? Gawin niyo po ang inyong pagsang-ayon sa pamamagitan ng inyong pagtayo.
Yung mga ninong at ninang ay idampi ang ipatong ang kamay sa balikat o saan mang parte ng katawan ng bata ang inyong kanang kamay. Unahin natin Preda Elise Esipilio. binabautismo kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at patuloy kanyang palalakihin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Sa kabila naman po. Noah Cyrus Esipilio. Binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at patuloy kanyang palalakihin. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang mga batang anghel na ito na kung saan ay amin pong bininyagan, iniandog para sa iyo, alam po namin na siya'y lalaki na may takot at pag-ibig sa iyo lamang. Ilalayo sa karamdaman at patuloy na palulusugin ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan, kasama ng lupang katawan. Maraming salamat o aming Panginoon, gayon din sa pagtatalaga, lalo tigit na mga magulang, mga pangalawang mga magulang o aming Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ito po ay aming ginagawa para sa iyong kalooban. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Mga magulang ko at mga kapatid, akin pong inihaharap sa inyo ang dalawang bagong kaanib ng United Church of Christ in the Philippines, Batangas City. Inyo pong tanggapin ang sertipiko ng bautismo. God bless you. Ng gabi
Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkakaan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Tayo po ay taos-pusong magsipaghandog. See the sunshine through the shadows. I couldn't seem to find a soul to care, and in my darkest hour, you touched me with your power, and when I looked, your light was everywhere. The light of a million mornings filled my heart. The sound of a million angels sang my song. The warmth of a love so tender touched my heart inside. The light of a million morning stars in me.
Maraming salamat po o aming Diyos sa di mabilang na biyaya na binibigay niyo po sa amin. Narito po ang bahagi ng aming pinagpagalan bilang handog namin sa inyo. Sana po ito ay inyong basbasan, pagpalain niyo po ang mga naghandog at naging bahagi po nito sa pagpapalago ng inyong banal na salita. Salamat po, Ama. Amen. Tunay na ikaw ang siyang nahayag sa aming kalagitnaan, hindi lamang sa mga awiting aming inawit, lalo tigit dakilang Diyos sa paghahandog namin ng mga sanggol bilang kapahayagan ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na bautismo. Lalo tigit o aming Panginoon ay yung aming mga pinagnilayan. Naalam po namin, dakilang Diyos, na ito'y bukas na aklat mula sa banal na kasulatan. Ikaw ang nagpahayag, ikaw ang nagsabi, at kami ang magsasagawa nito. Ito ang kapahayagan, dakilang Diyos, ng aming pagtugon sa hamon ng paglilingkod, hindi lamang sa buwan ng misyon, lalo tigit kung papaano namin ipagpapatuloy ang mga naiwan mo sa amin para sa aming mga paglilingkod. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming tumatawag sa kadakilaan ng iyong pangalan. Ang ilan sa iyong mga anak, o aming Panginoon, ay tiklop-tuhod, nakatayong nananalangin, o aming Panginoon. Ang ilan po sa kanila, dakilang Diyos, ay nagpapasalamat para sa buhay, kalakasan, kaarawan, anibersaryo ng kasal. Lahat
sapagkat ito ang nararapat, ang walang humpay na pagpapasalamat sa iyong kabutihan. Ang ilan sa kanila dakilang Diyos ay lumapit, sapagkat gusto nilang sila'y iyong alalayan. Sa kanilang buhay, sa kanilang pananampalataya, lalo tigit sa kanilang pananalig sa iyo lamang. Alam ko po na gumagamit kayo ng mga nilalang, ng mga tao, kapwa namin, na kung saan ay makatutulong sa aming mga pananampalataya, makakatulong sa aming paglago bilang mga Kristiyano. Kaya naman, sila dakilang Diyos ay lumalapit. Ang ilan sa kanila dakilang Diyos ay patuloy na lumalapit, sapagkat sila dakilang Diyos ay patuloy na nakakapag-aral, nakakapaghanap buhay, o ipinagpe-pray nila dakilang Diyos yung kanilang mga kasamahan, kapamilya, kapuso, na patuloy na inilalapit sa iyo lamang, saan man sila naroon. Ang ilan sa kanila dakilang Diyos ay patuloy na lumalapit, sapagkat sila po ay mayroong karamdaman, o ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa banig ng karamdaman. Kaya naman, dakilang Diyos, sa payak naming ritual na palagi naming ginagawa, Ikaw ang nagsasagawa at nagpapahayag nito, o aming Panginoon. Narito po muli ang aming mga kanang kamay. Patuloy naming idinadampi sa aming katawang lupa na mayroong karamdaman. At kasama ng aming pananalig, pananampalataya, at pagsambit ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ang aming karamdaman at karamdaman ng aming mga mahal sa buhay ay patuloy ninyo pagagalingin, sapagkat i-bless niyo po yung mga doktor, nurses, yung mga gamot na tinetake namin ng aming Panginoon para sa kagalingan ng aming lupang katawan. Maraming salamat, o aming Panginoon. Gayon din, o aming Panginoon, ng iyong mga anak na nanatili sa kanilang kinatatayuan, kinauupuan, patuloy ang kanilang mga panalangin. Patuloy namin dinadalangin, o aming Panginoon, na sa bawat tahanang kanilang kinabibilangan, ikaw ang siyang naroon at ikaw ang siyang patuloy na maghahari, upang ang pag-iibigan, pagsusunuran, pag-aalalayan ay mamutawi sa kanilang puso at kaisipan, sa pangunguna ng Ama, Ina, mga anak ng tahanang ikaw ang patuloy na nagtatatag. Patuloy din po namin pinagpe-pray, dakilang Diyos, ang lahat ng mga nakikinig sa amin, nanonood sa amin, o aming Panginoon, saan man sila naroroon. Akapin sila ng iyong kapangyarihan, bigyan ng kaaliwan, at patuloy, dakilang Diyos, na bigyan ng pagpapahalaga na ang araw na ito ay para sa iyo. Makapag-usal ng panalangin sa kanilang paghahanap buhay, o di kaya naman ay magkaroon ng isang refleksyon kasama ng kanilang mga kaopisina. Ano man, dakilang Diyos, ang kanilang mga gagawin para ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan, patuloy nilang madama, o aming Panginoon, na andyan ka para sa kanila. Muli pong natatapos, o aming Panginoon, ang aming pananambahan. Pero hindi dito natatapos ang aming paglilingkod. Kami po ay lalabas sa iyong bahay dalanginan. Dala-dala lahat ng aming narinig at nais naming isabuhay ito. Alalayan niyo po kami, Panginoon. Lalo tigit ang gagawin namin family gathering sa mga oras na ito, o sa aming mga patutunguhan pa, o aming Panginoon. Maging doon sa aming pagtatalaga at paghahandog, dakilang Diyos, ng iyong isang batang anghel na ihahandog namin mamaya lamang, o aming Panginoon, na alam namin na nariyan na sa iyong sinapupunan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat, at alam po namin kailanman hindi mo kami ihiwalayan. Sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, o aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig,
misyon. Unang-una na sa inyong mga anak, matiklutuhod, nakatayong nananalangin sa inyong harapan. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutuklin lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, mula ngayon at magpakailan kailan paman. Amen. Tinatawagan po uli ang lahat ng UCM na tumigil po dito sa unahan. Yung pong lahat na kumanta kanina, tinatawagan po lahat, yung lahat pong umawit, at yung pong hindi nakaawit na UCM po, sumama rin po dito. Ito po yung kaugnay din po sa ating pagsasubmit ng ating membership form sa National Headquarters po ng UCM.